So, yun guys, what's up? Welcome back dito sa ating another video. So, matagal-tagal akong hindi nakapag-upload. Nasira kasi yung headset ko. Kaya hindi ako makarecord. Okay, so, dito sa video natin na to, magko-configure tayo ng OSPF, single area, which is yung area 0. So, yung area 0, yan yung pinaka-backbone natin. Yan yung pinaka-backbone sa OSPF. Ibig sabihin, yung ibang area, diyan kumukonect. Okay, so dadaanan naman natin yan sa mga susunod na video. And then, pag-configure natin ng OSPF sa dalawang router na to, makikita natin tong 7 state na to. Yung down, initialization, two-way communication, start, exchange, loading, and full. Okay, so mabilisan lang. Parang tinitesting ko lang talaga tong bagong bili kong headset. Okay, so dito sa diagram natin, dalawa lang yung router, may IP, yan, /24. Na-configure ko na yan. Yung OSPF na lang yung hindi pa. So, configure natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, configure terminal, router, OSPF, and then, yung process ID. So, ito yung range. 1 to 65,000. Okay, so, piliin ko lang is 1. And then, yung network. Gaya lang sa sa RIP and EIGRP. 255. And then, area 0. So, wait lang tayo ng konti. So, up na raw yung interface, yung OSPF dito sa R1. So, si R1, nag-send na yan ng hello message dun sa multicast address niya, yung 224.0.0.5. Ang state niya dun is naka-down state pa rin siya. Kasi wala pang ibang OSPF neighbor eh. Wala pa siyang nare-receive na hello message sa iba. And sa downstate na to, since si R1 pa lang nakakonfigure ng OSPF, i-elect niya yung sarili niya as DR. Lumabas na. In-elect niya yung sarili niya as DR. And then yung BDR, wala. Kasi wala pa siyang neighbor eh. And then, configure na si R2. Configure terminal. Router OSPF1 network 000 area 0. So, makikita nyo, may logs tayo dito. Yan. Tinurn on ko kasi yung yung debug. Yung debug IP OSPF adjacency. Yan, para makita natin kung paano yung communication dito sa R1 and R2 para maging fully neighbor na sila. Okay, so tapos na tayo dito sa unang step. Papasok tayo dito ngayon sa init. Yan, yung init na yan, hindi yun yung mainit Parang yan, one-way communication. One-way communication yan. So, ibig sabihin, nag-send si R1 ng hello message, and then si R2, kinonfigure natin ng OSPF, nag-send din siya ng hello message, na-receive ni R1 yon, pero si R2, wala pang nare-receive kay R1. Mag-send ulit si R1, and then marireceive ni R2. Okay, and then i-acknowledge ni R2, parang nag-hi sila sa bawat isa. So ngayon, after nila mag-hi, or nagkaroon sila ng two-way communication, napag-decide na nila na maging neighbor sila. So since neighbor na sila, nakapag-usap na sila, papasok sila dito sa two-way communication na to. So dito sa two-way communication na to, i-elect nila kung sino yung magiging BDR at DR. So since si R1, yung una nating configure ng OSPF, inelect niya na yung sarili niya as DR. Kahit sabihin natin si R2, naging neighbor niya na, mas mataas yung priority, loopback, or router ID, si R1 pa rin ang magiging DR. Kumbaga, kung sino yung nauna, yun yung magiging DR. Unless, mag-down si R1. Okay, so, saan yun? Ito. Nag-elect na sila ng DR and BDR. Ang DR natin, si R1. Ang BDR natin, si R2. And then, papasok sila dito sa Xstart. Yan, magsisendan sila ng, pagpipilian nila dito kung sino yung
magiging master and slave. So yung master, yun yung parang mangunguna mag-send ng link state information. Si slave, susunod na lang siya dun sa sequence. Makikita natin yan dito. So, after netong mga to, itong mga election na yan, makikita natin dito, negotiation done. We are the slave. So, si R1 ang slave. Punta tayo kay R2. Saan na yun? Ito. Negotiation done. We are the master. So, si R2 ang master. Siya yung mag-i-start mag-send ng link state database information. So, after nun, papasok sila dito sa exchange. So, mag-exchange sila ng database description. Magko-comparean sila kung ano yung wala sa kanila na meron. Halimbawa, si R1, magsisend siya ng database description kay R2. Si R2, ganun din. And then, ko-compare ni R1 yung sinend ni R2 kung ano yung wala siya. Ganun din si R2. Titignan niya rin sa database description ni R1 kung ano yung wala siya. So, dito na tayo papasok. Yan, nag-send si R2 kay R1. Si R1 ganun din. R1 send database description. Si R2 nag-send din. Yan. So, nag-sendan sila. And then, naka-receive si R2 kay R1. R1, naka-receive din siya kay R2. Okay. And then, after nila mag-exchange, ayun, exchange done. Exchange done. Tapos punta tayo kay R1. So si R1, after ng exchange done, sabi niya, ano na raw siya? Synchronized with 10.10.10.2. State full. Okay? So ibig sabihin, parang sa madaling salita, si R1 settled na. Wala na siyang need. Pero si R2, nag-send pa siya ng, dito siya pumasok dito sa loading. Dito na sila papasok. Yan. Nag-send pa si R2 ng link state request kay 10.10.10.1. Kasi si R2, meron siyang wala na meron si router 1. So, ni-request niya yun kay R1. Okay, kasi ano nga sila yung kanilang link state database is dapat synchronized or identical. So, since si R2, may kulang pa siya or may need siya kay R1, na LSA, nag-send siya ng link state request kay 10.10.10.1. Yan, si R1 yun. Yan si R1, receive link state request from 10.10.10.2. And yan si R2, na-receive niya yung update galing kay R1. Yan, na-receive niya na. So, after niyang ma-receive, yung kulang niya, wala na siyang kailangan kay R1, synchronized na siya with R1 or 10.10.10.10.1. State full. Yan. From loading to full. Yan. And then, clear up na nila kini-clear up na ni OSPF yung database exchange. So, kasi sync na sila So, may mga yung parang, siguro yung mga residue, parang ganun. Yan. Clean up, database exchange, sync na sila sa isa't isa. So, ganun lang guys. Ganun lang nangyayari yung 7 state na to para maging fully adjacent yung mga router pag kinonfigure natin ang OSPF. Ayan yung nangyayari in the background. Ito. And then, ito rin gato lang din yung configuration ng OSPF. So, single area pa lang to guys. Para basic lang muna tayo. Pararamihin naman natin to soon. Okay, and then, next video, papakita ko sa inyo yung mga, halimbawa, neighbor table, yung mga topology, ng mga router para makita nyo kung identical talaga sila sa bawat isa. So, pwede tayo magdagdag dito ng another router. Yan. Router dyan, router dito, router dyan. Tapos, pakita natin yung mga neighbor, yung topology, tsaka yung link state database. Okay? So, yun lang muna guys. Salamat sa panonood.